Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang magigidlagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, July 20, 2026. Sa kasalukuyan, wala namang tayong binabantayang bagyo o low pressure sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At southwest monsoon o yung hanging habagat ang nakakaapekto sa western section ng Luzon at Visayas. At para sa ating general area forecast, saan natin sa Luzon, maging ang Visayas, maging ang buong Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At para naman sa ating flight level wind chart, kung makikita po natin sa 2005 feet flight level, dominante pa rin po yung pag-iral ng southwesterly wind flow sa ating bansa na may katamtamang lakas ng hangin. At sa 5,000 feet flight level naman po, kung makikita natin sa northern and central Luzon, yung hangin na nagmumula sa southwest na may katamtamang lakas din ng hangin. At ang southern Luzon, maging sa Palawan, sa Visayas at Mindanao, asahan naman natin yung hangin na nagmumula sa west na may katamtamang lakas ng hangin. Sa 10,000 feet to 18,000 feet flight level naman, saan din natin dito sa may northern to central Luzon yung hangin na nagmumula sa southwest na may katamtamang lakas ng hangin. At pagdating dito sa may southern Luzon, sa may Palawan, sa Visayas at Mindanao, yung hangin na nagmumula sa north na may katamtamang lakas ng hangin. At para sa impact ng flight operation, dahil nga po sa southwest monsoon yung habagat, asahan natin sa Metro Manila, sa Ilocos Region, sa Cordillera Alsib Region, sa may Mimaropa, sa Western Visayas, sa Negros Island Region, sa Zamboanga Peninsula, sa Barm, sa Batanes, sa Babuyan Island, sa Zambales, sa Bataan, sa Cavite, sa Batangas at sa Lanao del Norte. Asahan natin yung main hazard ng moist southwesterly flow na expected to bring yung rainfall and gusty surface winds po. Sa impact nito sa rotary, asahan mo yung reduced visibility and gusty wind ng limit ng VFR and low altitude operation. Yung wet helipad, yung increased operational hazards. Sa peak swing naman, asahan natin yung low ceiling, turbulence, and wet runway condition ng may result ng flight delays, cancellations, or diversion to alternate airfield. Dahil naman sa localized thunderstorm, asahan natin yung ibang nalalabing bahagi ng bansa, yung afternoon convective development ng reduced gust-prone and heavy rainfall. Yung impact nito sa rotary, yung downburst, strong wind gust, and reduced visibility, significant hazard to flight operations. Yung avoid flight in or near cumulonimbus activity. Sa peak swing naman, severe turbulence and wind shear during arrival and departure. Aircraft may experience delay or require diversion to alternate airfields. At para sa ating astronomical information, ang araw ay sumikat kaninang 5:36 ng umaga at lulubog mamayang 6:29 ng hapon. Para sa ating moon illumination, meron tayong 40% increasing. At para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, ipalaw lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga social media account. At yan lamang ang latest update natin sa weather sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Hermelino T. Calubiran Jr. PAP GSC. Ako si Staff Sergeant Ashley F. Di Maculangan, Philippine Air Force, weather broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli, magandang umaga, Pilipinas.